Welcome po sa bagong episode ng Hate Cell ang Tell to Zell, where you can share your story about anything, about love life, friendship, family, business, sexy, horror, failure, or success, basta kahit ano. Huwag niyo isipin na walang gustong makinig sa inyo. Nandito po ang channel ko and i-message niyo lang po ako. Ilalagay ko po yung mga social media account ko para ma-message niyo po ako. You're free to share your story with no judgment. Ang hirap sa Pinas pag lalaki ang nagkamali. Hirap ka ding ipagtanggol ang sarili mo kasi hindi daw dapat pala salita ang lalaki. Hirap mga twiran at ang hirap ipaliwanag ang sarili. Alam niyo po, nakaka-relate ako sa mga napapanood ko sa telebisyon na hiwalayan. Kasi kakahiwalay ko lang din sa live-in partner ko for 3 years. And mas lalong nakaka-relate ako dun sa mga lalaking kahit nasasaktan na din pinipili na lang din manahimik kasi sa kultura natin lamang ang babae sa ganitong aspeto. Ang mga babae pwede magsalita, samantalang kami, pag nagsalita, ang gentleman. Nagkakilala kami ng ex ko na itago na lang natin sa pangalang May. Nagkakilala kami ni May nung pareho pa lang kami naghahanap ng trabaho. Isa rin siya sa mga kasabay ko na i-interviewin dun sa kumpanyang inaplayan ko. And gladly, pareho naman kaming natanggap, pero sa magkaibang department. Sa waiting area pa lang nagkakakwentuhan na kami hanggang sa nagkabigay ng social media account and the rest is history. Nag-resign ako sa company na yon after 4 years pero girlfriend ko na si May. Siya naman ay nagstay pa din and ang rason for leaving ko is to find another opportunity na medyo mas mataas ang salary. Siyempre pag lalaki ka at someday nangangarap kang makapag-provide sa pamilya mo ng kahit paano mas malaki, hahanap ka ng mas mataas na income. Nga po pala, breadwinner ako sa family ko. Ang tatay ko ay isang tricycle driver at housewife naman ang nanay ko. Meron pa akong 2 kapatid na tinutulungan sa pag-aaral. Alam naman lahat ni May yun. Nakahanap nga ako ng bagong kumpanya na mas mataas ang offer and ang kinaganda ay hindi masyadong malayo sa office ni May. Kaya napupuntahan ko pa din siya. Until nag-decide kami ng umupa ng apartment na lang sa malapit para hindi na din hassle sa pagko-commute araw-araw. Nagpaalam din naman ako kina mama at papa sa plano namin at pumayag naman din sila. Naging maayos naman kami sa umpisa, pero nung 2 taon na naming pagsasama ay medyo nagiging masilip siya sa pera. Ang sahod niya ay kanya lang. Hindi siya obligadong magbigay sa kanila dahil may pinagkakakitaan naman ang pamilya niya. Unlike sa akin na kahit mas malaki ang sahod ko sa kanya, mas malaki rin naman ang expenses ko dahil breadwinner nga ako. Madalas nga ay halos kapusin pa ako kapag may biglaang project o gastusin ng mga kapatid ko. Si Papa naman ay naggagamot na din kaya yung kinikita niya sa pagtatricycle ay pang maintenance na lang din niya. Yun ang madalas namin pagtalunan ni May. Ang gusto niya kasi ay magbigay lang ako ng kahit paano at bahala na daw silang pagkasyahin yon. Naintindihan ko naman ang punto niya pero ang punto ko naman ay 1 taon na lang kasi ay makakatapos na ang isa kong kapatid sa pag-aaral at ang isa naman ay grade 12 na. Nakakapanghinayang naman kung pababayaan ko pa at kahit papaano pag nakagraduate naman yun ay makakatulong na rin sa amin. At close din ako sa pamilya ko. Minsan ay nakakausap ko din at nasasabihan ng mga problema. At dahil nga nagtalo kami, madalas ay dumadating na si May ng late at madalas mainit ang ulo pagkausap ako. May time pa nga na feeling ko ay nag-inom kasama ng mga office mates pero di ko naman kasi siya pinipigilan sa ganon. Ako kasi yung tipong basta alam mo yung limitasyon mo at responsibilidad mo, sige lang. Isang gabi ay dumating na naman siya na galit na galit. Kakasahod lang namin noon at tinanong niya kung magkano ang ipinadala ko sa pamilya ko at hindi niya na naman nagustuhan. Ang dami niyang sinabi. Mataas na naman ang boses niya na konti na lang pasigaw na. Na tipong nangiinsulto na rin siya. Insulto sa akin at sa pamilya ko. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. Wala ka ng mga panahong hirap na hirap ang mga magulang ko para lang mapag-aral ako. Kaya ngayon na ako ang meron ay tutulong ako sa ayaw mo at sa gusto.
Ito ang nasabi ko sa kanya at sa galit ay naibalibag ko ang librong binabasa ko. Uto-uto ka lang. Mamas boy, papas boy. Paano matututo yung mga yan kung bigay ka ng bigay? Sige nga. Kung hindi mo pa nararanasan na humingi ng tulong sa ibang tao at tinanggihan ka kahit alam mo namang may kakayahan ay kahit kailan di mo kami maintindihan. Hindi talaga. Dahil hindi ako kagaya mo uto-uto, Jerome. At dahil sa galit ay naibato ko sa kanyang paanan ang lagayan ng aking salamin. Pumasok si May sa kwarto at pabagsak na isinira ang pinto. Maya-maya ay nakita kong nag-post siya sa kanyang social media account ng larawan ng isang babaeng umiiyak at may caption na, "Maybe you didn't love me, you just used me." Napakadaming nag-react, nag-comment at malamang ay marami rin nag-message sa kanya. Dahil sa akin din naman ay maraming nag-message kung ano daw ba ang nangyari pero ni isa ay wala akong sinagot. Wala ako sa mood at hindi ko talagang ugaling mag-explain ng kung anong nangyari at lalo pa at galit talaga ako. Hindi ko na rin napuntahan si May sa kanyang kwarto dahil alam ko naman na pareho rin kaming mainit. Kaya nung gabing yon ay pinili kong sa sala na lang muna matulog. Kinabukasan ay maagang umalis si May. Hindi na nga nagsabi na papasok na. Naintindihan ko naman. Ako naman ay day off nung araw na yon at naisipan kong mag-almusal habang binuksan ko naman ng laptop para makapaglibang muna. Naalala ko, nakasign in nga pala doon sa laptop ang account ni May. At di sinasadya ay nabasa ko ang mga conversations nila ng kanyang mga kaibigan. Sinabi niyang hihiwalayan na daw niya ako dahil mamas boy naman daw ako at palaasa naman daw ang aking pamilya sa akin. Baka madami pa daw siya. Nasinang-ayon na naman ng kanyang mga kaibigan. Sobra akong nadurog ate. Sobra akong nasaktan hindi lang para sa sarili ko kundi para sa pamilya ko. Tinry ko naman di magpaliwanag sa iba naming kakilala pero lagi naman nilang sinasabi ay hindi mo obligasyon ang mga magulang mo at mga kapatid mo. Kaya nawala na rin ako ng ganang tumipensa. Naipit ako between May and my family. Somehow, tama naman ang sinasabi niya pero sa kagaya naming lumaki sa hirap at nabigyan ng pagkakataong tumulong ay hindi ko mapapayagang talikuran sila basta-basta. Hinayaan ko na lang si May dahil alam kong hindi na rin siya masaya sa akin. Ang nakakalungkot lang, sobra niya akong sinira sa aming mga kakilala. Sa paratang na ginamit ko lang siya dahil hindi naman yun totoo. Never akong humingi ng pera sa kanya para ibigay sa aking pamilya. Ang tinutukoy niya pala ay ang mga groceries at minsang mga bills na hindi ko na rin mabayaran dahil kakapusin na ako. Yun lang naman ang halos ginagastos niya dahil hindi ko nga siya hinihingian. Hindi na din ako nagsalita against her dahil nga babae siya at sa kultura natin, sila ay pwede. Kami ay hindi. Hindi na muna ako nakipagrelasyon muli dahil baka ganun ulit ang mangyari. Isang sem na lang naman ay makakagraduate na ang aking kapatid na kolehiyo na kahit papano ay may makakatuwang na rin ako sa mga gastusin at pagtulong kila inay at itay. Nasasaktan man ako dahil sana wala si May. Pero mas masakit sa akin na nadadamay ang pamilya ko kahit wala naman silang kasalanan. Hindi namin kasalanan na mahirap lang kami. Pero magiging kasalanan kung ako ay meron at pinabayaan ko sila. Mahal ko si May pero mahal ko din ang pamilya ko. Kung pagiging mamas boy o papas boy ang tawag doon, wala na ako magagawa. Balang araw, alam kong may makikilala akong kayang maintindihan ang sitwasyon namin. At balang araw kapag dumating siya sa akin, pahahalagahan ko siya kung gaano ko pinahalagahan ang mga magulang ko at ang pamilya namin. Sana lang din nabibigyan ng karapatang mag-explain ng mga lalaki dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali kami. May mga pagkakataon lang na pinipilit na lang naming manahimik dahil nga ayaw na naming makasakit sa iba or dahil minsan ay hindi na rin naman naiintindihan ang sinasabi namin. Parang pakiramdam ko pag kami ang nagsalita, kami ang mali. Anyway po, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Ako nga po pala si Jerome and sana po may natutunan kayo sa mga nangyari sa akin. Salamat po Ate Zel sa pagpili ng storya ko and sana po mas marami pa po kayong ma-share ditong mga kwento kasi nakaka-inspire din. Salamat po ulit at ingat po. Jerome, grabe. Sobrang nakaka-relate ako sa'yo sa pagiging breadwinner.
Alam niyo po mga kaibigan, hindi madali talaga maging breadwinner. Mas madalas talagang inuuna ang iba kaysa sa sarili. Kaya naiintindihan ko yung mga ginagawa na Jerome para sa pamilya niya na tipong pag andyan na, pag may pera na siya, halos lahat ibigay niya sa family niya. And malas lang din talaga at hindi nagtugma yung kagustuhan niya at ni May. So, kasi nga, dahil sa nabanggit niya, si May ay hindi breadwinner, so hindi niya naiintindihan yung idea niya na ganun. So, hindi ko sinasabing tama na naghiwalay kayo, pero kung ipoprolong nyo pa kasi yung relasyon nyo na yan, ay baka wala rin kapuntahan. Kasi nga magkaiba yung lifestyle nyo, magkaiba rin yung mindset ninyo. And siguro para sa akin okay na din na medyo ipapahinga mo muna yung puso mo para kapag ka nakilala mo na yung babaeng para talaga sa'yo is ready na siya and ready ka na. Alam ko naman na responsable kang tao, wala nang question doon. And ayun, gusto ko maging masaya ka rin ulit. And doon naman kay May, sa'yo naman, kung nakikinig ka, hindi naman kita masisisi dahil nga iba yung kinalakihan mo. Hindi mo naranasang mag-struggle sa pera or sa financial kasi nga nabibigay naman sa iyo ng mga magulang mo lahat. So, dun pa lang magkaiba na talaga kayo. And sa society natin, sana ay maging maging equal din tayo sa pakikinig ng both sides. 'Di ba? Sinusulong natin ngayon yung gender equality. So, dapat i-consider din natin na mapakinggan din natin minsan ang side ng mga kalalakihan. Kasi they have the right to be heard, 'di ba? Hindi lang basta pakinggan, kundi intindihin natin din kung saan sila nanggagaling. Hindi lang side ng mga babae. Kahit babae ako kasi nakikinig ako sa side ng mga lalaki din kasi ang bawat story ay may two sides yan. Actually, three sides. 'Di ba? Ang side ng bawat isa and the truth. Ayan. So, dapat lagi nating pakikinggan. At saka, ang pakikinig ay nakakatulong yan sa mga taong depressed. Minsan kasi, kaya sila nade-depress kasi feeling nila, wala naman talagang gustong makinig sa kanila kasi bawat sasabihin nila, kukontrahin mo lang din. So, wala na. Hindi na lang din sila magsasalita. So, ito kasing channel ko is isa to sa mga tumutulong dun sa mga taong nakakaramdam ng depression. At para po doon sa mga gustong magpadala ng kanilang kwento, wag po kayong mahiya. And lahat po ay welcome dito sa channel ko. Sa mga nakakaranas po ng depression kasi feeling nila walang nakikinig sa kanila, mag-message lang po kayo sa akin. And nandito po ilalagay ko po yung aking mga social media accounts or email ad kung saan nyo ako pwedeng ma-message. Okay po, maraming salamat and please like and subscribe yung channel ko para mas lumago and para mas marami pa po tayong may bahaging kwento at ma-inspire ng mga tao. Maraming salamat po. Ingat!